Isang magandang umaga po sa bawat isa. Happy Sunday po sa bawat isa. Ang Diyos ay nagagalak ngayong umaga sapagkat binuksan natin ang ating mga tahanan para sa gawain ng Panginoon. Amen? So welcome po sa lahat ng mga nasa kanya-kanyang tahanan na sumasamba ngayon sa Panginoon. Hallelujah. So ngayong umaga po, maganda po siguro before natin purihin ang Panginoon, ayusin po natin ang ating mga sarili. Tayo po ay umupo ng tuwid. At kung mayroon mo tayong ginagawa, itigil po muna natin ito. Amen? Ayan, sige po. Kung tayo ay handa ng magpuri at umawit sa Panginoon, ating palakpakan ng Diyos, ating purihin ang Panginoon. Hallelujah! Tayong lahat. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Tayong lahat. Wala kang katulad, o Tulad, Panginoon. Wala kang katulad, o wala kang katulad. 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 Wala kang katulad, o Wala kang katulad, tayong lahat. Wala kang katulad, o wala kang katulad. 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 Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw lamang, Panginoon. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang sitwasyon, Ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh.
maganda po siguro ating ideklara. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah, Panginoon. Araw-araw kang mabuti sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya ngayong umaga. Dalangin namin, Panginoon, na loobin mo, Panginoon, na ang aming buhay ay panahanan mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, manahan ka sa tahanan ng bawat isa. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Oh, Diyos. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, maghari ka, O Diyos. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, purihin ka, O Diyos.
Panginoon. Hallelujah. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O loobin mo banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, Panginoon. Wala kaming ibang nais sa aming buhay, kundi Ikaw ay maghari, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga tahanan. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga pamilya. Maghari ka, Panginoon, sa lahat ng mahal namin sa buhay. Hallelujah. Minsan paawitan natin ang Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoon, sa umpisa ng aming gawain, dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang siyang patuloy na maghari sa aming mga buhay. Lord, dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang siyang madakila sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, ng aming papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alex Isaguirre, ang pastor ng Jesus the Great Light World Harvest Ministry. Ay bumabati po sa inyo sa ngalan ng Panginoon. Naway sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Pinabati ko po ang lahat ng kasama po namin sa simbahay. So, isang kagalakan na kayo ay aming makandaupang palad sa sandaling ito. At sa ating pagsisimula, ang lahat po ay aking inaanyayahan para sa isang maikling panalangin. Tayong lahat ay umuko at ating ipagkatiwala ang gawain na ito sa Diyos. Ama naming sa langit, nagpapasalamat kami na mayroon kaming ganitong napakagandang pagtitipon na ang gawain ay nasa loob ng aming mga tahanan. Naniniwala kami sa inyong mga salita na iyong sinabi na kung saan naroon ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, kayo po ay nasa aming kalagitnaan. Kanya naniniwala kami na kayo po ay nasa
tahanan, bawat tahanan na kasama po namin sa umaga pong ito. At dahil ang presensya mo ay nasa kanilang mga tahanan, mararanasan nila ang iyong kapayapaan, ang iyong pagdiligtas at ang iyong pag-ibig. Maraming salamat po. Samahan po ninyo kami at pangunahan sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon. Amen. Amen. Marahil ay nakakasama na po namin kayo ng mga ilang beses. Sa mga first-timers, maaaring nagtataka kayo, ano itong ginagawa ng ating simbahan? Tinawag po natin na simbahay. Napakaganda ang layunin po nito dahil sa una, ang pagtitipon na ito ay gagawin sa mga bawat tahanan ng mga mananampalataya. Opo. Kaya mapapansin po ninyo may mga mananampalataya na kasama po ninyo na maglilingkod po sa inyo upang makasama sa pagsasagawa ng gawain ngayong umaga. Ang simbahay ay simple lamang yung kanyang gustong gawin. Ang simbahan ay pumunta sa mga bahay-bahay, simbahay. Dahil nga na ang mga tao sa kasalukuyan, sa kanilang labis na pagiging abala, ay hindi na po nila nabibigyan ang pagdalo sa gawain. Alam niyo po, napakahalaga po yung pagdalo. Dahil sinabi po ng Panginoon mismo sa pamamagitan ni Pablo, sabi niya, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo gaya ng ginagawa ng ilan. So mahalaga ang pagdalo dahil sa pamamagitan ng pagdalo ng ating gawain, nakakapakinig tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos. At ito yung gusto naming gawin, maiparating po sa inyo ang salita ng Panginoon. Sa sandali pong ito, ano ang ibig po naming ipaunawa sa bawat isa na nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga? Nais po naming iparating sa inyo ang mensahe na aking binigyan pamagat, ang libreng kaloob ng Diyos para sa iyo. Ang libreng kaloob ng Diyos para sa iyo. Sa atin bilang tao, natutuwa tayo kapag tayo ay nakakatanggap ng kaloob. Lalo na kung ito yung ating pinakamimithi. Lalo na kung ito yung gustong-gusto natin. Kadalasan, ang mga nagkakaloob sa atin ay mga taong nagpapahalaga sa atin. At totoo nga na kung ang nagkaloob sa atin ay malapit sa atin, lalo nagkakaroon ng ibang kahulugan ang kaloob na ito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin o ano ang kahulugan nito sa atin, yung nais ng Panginoon na ibigay sa ating lahat? Ano ba ang nangyari sa tao? Sa banal na kasulatan, sinabi ng Biblia, sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tingnan po natin. Una, ang kalagayan ng tao. Ang sabi ng Biblia, ang tao ay mayroong kamatayan. Ito ay bilang kabayaran ng ating kasalanan. Kung inyong maalala, nang ang tao ay likhain ng Diyos at ilagay sa halamanan ng Eden, gumawa ang Diyos ng bilin sa tao. Ang sabi niya, maaari niyong kainin ang lahat ng bunga na nasa halamanan ng Eden, maliban ang bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ang wika ng Diyos, sa oras na ito inyong kainin, walang salang kayo ay mamamatay. Ano pat ang dyablo ay tuso? Tinukso niya si Eva, maging si Adan, at kinain nila ang pinagbabawal ng bunga ng punong kahoy. At nang ito'y kanilang kainin, nagkasala sila. At bunga ng kanilang pagkakasala, ang sabi ng Biblia, sila ho ay pinalayas ng Diyos sa Eden.
pinalaya sila. At nung sila'y naroon na sa labas ng Eden, nagkaroon na po sila ng kamatayan bilang bunga ng kanilang paglabag sa pinagbabawal na bungang kahoy. At yung kasalanan iyon, hanggang sa ating kapanahunan, ay nagkakaroon po siya ng bunga. Yun ang dahilan kung bakit ang tao ay nagkaroon ng kamatayan. Sabi nga si Hebrews chapter 9 verse 27, ang sabi po ni Pablo, itinakda sa lahat ng tao na minsan mamatay, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So ito yung ating pong kalagayan. Ang tao ay mayroon po siyang takdang araw na siya ay mamamatay. At ang kamatayan pala hindi po ito katapusan ng isang tao. Ang kamatayan pala ay magdadala sa atin sa isang paghuhukom. Ano ang paghuhukom na binabanggit dito ng Biblia? Ito yung susuriin ng Diyos. Ang ating uri ng pamumuhay. Paano tayo namuhay dito sa lupa? At ito ang ating pong ipagsusulit sa Panginoon. At kung tayo po'y namuhay na may pananampalataya sa Diyos, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Subalit kung tayo namuhay na hindi sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, magkakaroon tayo ng kamatayan. Ang kamatayan na binabanggit po dito ay hindi lamang po yung paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan, kundi yung habang buhay na pagkawalay sa Diyos. Yung ang tao ay itatapon sa dagat-dagatang apoy, habang buhay na magdurusa, habang buhay na maghihirap, dahil ito ay bunga ng kanyang pagkakasala. At ito ay kinakailangan ninyong malaman, nating lahat. Dahil hindi po ibig ng Diyos na tayo ay maparoon. Opo, totoo na ang Biblia ang nagsabi, walang matuwid, wala kahit isa. Maging ako man, bagamat ako ay isang pastor, maaari kong sabihin na hindi ako naging matuwid sa ganang akin. Ngunit purihin ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa aking pananampalataya sa Kanya, nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan. At iyon na din po ang dahilan kung bakit ako naging pastor. Ibig ko pong magbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Sa mga taong hindi pa nagpapasyang ibigay ang kanilang buhay sa Panginoon. At ito din yung ibig ko pong ipaunawa po sa inyo. Baka po mayroon pong isa sa atin na kilala niya ang Panginoong Jesucristo sa pangalan. Kilala niya na si Jesus ang tagapagligtas. Ngunit hindi pa niya kinikilala na si Jesus ang kanyang Panginoon at tanging tagapagligtas. Hindi po sapat na kilala natin si Jesus. Hindi sapat na alam natin na si Jesus ay napako sa cross. Ang Biblia ay nagsabi din na maging si Satanas ay kilala niya si Jesus. At nangangatal pa. Subalit hindi siya magkakaroon ng kaligtasan. Sabagat kailanman hindi maaring sumampalataya si Satanas sa Panginoon. Ngunit ikaw, tayo, bagamat tayo po ay magkakaroon ng pisikal na kamatayan, at tayo ay haharap sa Panginoon at pananagutan natin ang ating mga kasalanan. Ngunit, ito ang magandang balita na gusto ko pong iparating sa inyo. Totoo na tayong lahat ay makasalanan. Sapagkat ang sabi nga ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Subalit, ito yung sinasabi ko kanina, may regalo ang Diyos para sa atin. Mayroon siyang kaloob para sa atin. Para sa iyo. Opo, ano yung kaloob na yon? Na kahit tayo po ay nagkasala at ang ibinungan ng kasalanan ito ay espiritual na kamatayan na magdadala sa atin sa habang buhay na pagkawala sa Diyos, ngunit kung tatanggapin mo ang kaloob ng Diyos para sa iyo, hindi ka kinakailangan mawala sa Diyos habang buhay. Hindi mo kinakailangan pagdusahan ang bunga ng iyong kasalanan. Sapagkat binibigyan ka ng Diyos ng kaloob. Ano ang kanyang kaloob? Ang sabi ng Biblia, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So bagamat ang tao ay magkakaroon ng kamatayan, subalit ang
ating Diyos, ang amang mapagmahal sa atin. Nag-aalok po siya sa atin ng kaloob. Ano ang gusto niyang ibigay? Buhay na walang hanggan. Ikukwento ko ang aking naranasan kahapon. Ako po ay inanyahang, ako po yung manguna sa gawain sa libing para sa isang mananampalataya. Itong mananampalatayang ito ay nagkaroon siya ng matinding karamdaman. Nagkaroon po siya ng breast cancer. Huli na no ito'y madetect. At tumagal lamang po siya ng ilang buwan bago siya namatay. Tinanong ko ang pamilya. Ang sabi ko, nalaman niyo ba agad ang karamdamang ito? Hindi daw. Kayo ba ay nagpunta sa doktor upang ipagamot? Ito po yung sagot ng pamilya. Pastor, nakiusap ang aming kapatid na huwag namin dadalhin sa doktor sapagkat hindi na siya mamamatay. Sabi ko, bakit ganon? Sabi niya, mas tiningnan ng aming kapatid yung pupuntahan niya pagkatapos na mamatay. Naantig yung damdamin ko yung salitang iyon. Na bagamat naghihirap siya sa kanyang katawan, ang tiningnan ng kanilang kapatid habang siya nahihirapan, saan pupunta ang kanyang kaluluwa pagkatapos siyang bawian sa lupa. Napakagandang kaisipan. Dahil siya po ay isang mananampalataya, alam niya na yung pagdurusa na kanyang dinadanas ay pansamantala lamang. Kaya kahit siya nahihirapan sa kirot ng kanser, tinitingnan niya saan pupunta ang kanyang kaluluwa. Ito din po ang aking pong tanong sa iyo ngayong umaga. Saan kaya papunta ang ating kaluluwa kapag ito ay kunin sa atin? Dahil nga sinabi po ng Biblia, itinakda sa lahat na minsan lang mamatay at pagkatapos ito ay ang paghukom. Marahil, kaya mo nadidinig itong mensaheng ito ay upang magdesisyon kang tanggapin ang kaloob ng Diyos. Ano ba ang kaloob ng Diyos? Ang kaloob ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak. Ano nga ba ang sabi ng John chapter 3 verse 16? Ang sabi po ng banal na salita ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sinasabi kong kaloob ng Diyos sa iyo ay ang kanyang bugtong na anak. Ang kanyang bugtong na anak ang nagpasan ng ating mga kasalanan. Opo, binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan. Siya po ang tumubos sa atin. Ang sabi nga po sa banal na kasulatan, inialay niya ang kanyang dugo upang tubusin ang ating mga pagkakasala. At kung sasampalatay tayo sa kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang tao na nagnanais na huwag masadlak doon sa habang buhay na pagkawalay, yung hindi siya masadlak sa dagat-dagat ang apoy, tanggapin ang regalo ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanong ko sa iyo, kaibigan, kapatid, nais mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Malamang ang sagot mo, opo, pastor. Kung nais mo nga magkaroon ng buhay na walang hanggan, isa lang ang iyong kailangan gawin. Tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tanging tagapagligtas. Pansinin niyo po ang huling bahagi ng Romans 6:23. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang ibig sabihin po nito, hindi mo lamang kikilalanin na si Jesus ay namatay sa cross para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi mo lamang kikilalanin na si Jesus ang daan tungo sa Ama, kundi ipapahayag mo na si Jesus ang iyong Panginoon at tanging tagapagligtas. Walang ibang paraan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi tanggapin ang kaloob ng Diyos para sa atin. Nais mo bang tanggapin ang kaloob ng Diyos para sa iyo? Ang buhay na walang hanggan. Tulungan nawa tayo ng Diyos ng Banal na Espiritu
na sa sandaling ito, na kayo po ay aming nakadaupang palad, na kayo po ay aming nakausap. Marahil, ang sandaling kayo ay aming nakausap ay nagpapakita na mahal nga kayo ng Panginoon, na gusto niyang matanggap po ang kaloob ng Diyos. Kung gayon, inanyayahan ko po na tayong lahat ay yumuko at pumikit at ating tanggapin ang regalong kaloob ng Diyos para sa ating lahat. Tayo po yumuko. Pikit natin ang ating mga mata at taimtim nating tanggapin ang kaloob ng Diyos. Sabihin natin ang panalangin na ito. Ama naming nasa langit, sambahin ang iyong pangalan. Luwalhatiin ka, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng nasa sa langit. Nagpapasalamat po ako, o aming Ama, dahil iyong ipinarating sa akin ang isang kaloob na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aking Panginoon. Ama, sa umagang ito, humihingi ako ng tawad. Kinikilala ko na ako isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat kong pagkakasala mula nang ako ay silang hanggang sa sandaling ito. Patawarin mo ako at ako'y hugasan po ninyo ng banal na dugo ni Jesus, sapagkat tinatanggap ko siya bilang aking Panginoon at tanging tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa buhay na walang hanggan. At sa muling pagbabalik ni Jesus, isasama ako kung saan siya naroon ay naroon din ako. Panginoon, maraming salamat sa kaligtasan na mayroon ako. Hinihiling ko ngayon ang banal na Espiritu na puspusin po ninyo ang bawat isa sa amin. Selyuhan mo kami ng iyong banal na dugo bilang tanda ng aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na aking natanggap. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, binabati ko po kayo. Kung kayo ho ay taimtim na sumama doon sa panalangin, ang sabi po sa banal na kasulatan, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Tama ang nadinig po ninyo. Kayo ay isa ng ganap na anak ng Diyos. Bilang bagong mananampalataya o bilang anak ng Diyos, may mga bagay na kinakailangan nating maunawaan. Yung paglagong espiritual. Tama ang nadinig po ninyo. Para kayong isinilang na bata na kinakailangan may kumalinga sa inyo upang alagaan kayo at lumaki kayo. Ganyan din ang espiritual na buhay. Ito ang dahilan kung bakit may mga kapatiran na kaagapay po ninyo. Sila po ang makakatulong na magpapaliwanag sa inyo paano kayo magsisimula na mamuhay bilang isang mananampalataya. Huwag niyo kakalimutan, isa na kayong mananampalataya. Magsimula kayong mamuhay na kasama ang Diyos. Huwag niyo kakalimutan, ang Diyos na nagligtas sa atin, kasama niyo palagi. Maaari na kayong dumalangin sa Kanya ng tuwiran. Maaari kayong humingi sa Kanya ng tulong, maaaring humingi ng lakas. Yan ho ay para sa inyo, kasama yan sa gagawing kaloob ng Diyos para sa inyo. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga may-ari ng bahay. Gusto kong pasalamatan po ang mga may-ari ng bahay. Pagpalain nawa ng Diyos ang inyong tahanan. Nawa manatili ang kapayapaan ng Diyos ang inyong tahanan. Naway gamitin ng Diyos ang inyong tahanan bilang liwanag sa inyong kapaligiran. Pagpalain nawa ang ama ng tahanan, ang ina ng tahanan, ang mga anak sa loob ng tahanan na iyan na kung saan pinagdausan ng gawain. Aking pong ipinapahayag, nawa ang kapayapaan ng Diyos ay manatili sa bahay na iyan. Purihin ang Panginoon. Kayo ay aking pagkakatiwala sa tagapanguna sa inyong grupo. Maraming salamat po muli. Ako po si Pastor Alex. Nagpapasalamat sa inyo pong pagsama. Pagpalain kayo ng Panginoon. Magandang umaga po. God bless.